Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinanalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at nang kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan, O Diyos, na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan, O Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH
DZRH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Miyerkules na tayo ngayon, Swell Day! Abril ang 15. Sa ulo ng ating mga balita, Ramil Madriaga, umarap sa impeachment hearing laban kay BP Inday Sara. Paglustay daw ng 125 million pesos na confidential fund, idinitalye. Hindi daw 11 days, 1 day lang. Malacanang, ilang ahensya ng gobyerno sa puwersa para labanan ng fake news. 3 araw, natigil pasada, aarangkada na. Deadline ng filing ng income tax returns pinalawig ng Pangulong BBM hanggang May 15. Sapat na supply ng bigas tiniyak naman ng Department of Agriculture sa gitna ng pagsirit ng presyo ng petrolyo. Pinakamataas ng 46 degrees Celsius na heat index kahapon. Naranasan na naman sa Cotabato City, Metro Manila, posibleng tamaan ng hanggang 38 degrees Celsius na heat index bago matapos ang Abril. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye, muling nakaranas ng danger level na heat index ang Cotabato City. Umabot ito ng 46 degrees Celsius. Ayon sa pag-asa, tanging ang Cotabato ang nakapagtala ng mapanganib na heat index kahapon. Maaari naman itong maulit ngayong Miyerkules, April 15. Unang nakapagtala ng danger heat index ang Cotabato City noong Panglinggo, umabot ng 42 degrees Celsius, tumaas ng 46 naman itong Lunes. Nasa danger level category ang heat index na nasa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius. Maaari ito magdulot ng seryosong epekto sa kalusugan tulad ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Payo ng pag-asa, iwasang mabilad sa init ng araw, uminom ng maraming tubig, manatiling nasa loob ng bahay kung walang importanteng gagawin sa labas. Limitahan din ang mabibigat na gawain sa labas ng bahay. Nagbabala naman ang pag-asa sa mga taga Metro Manila na paghandaan ang matinding init na mangyayari sa mga darating na araw para maiwasan ang heat stroke. Ayon kay Ana Solis, head ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, posibleng pumalo sa 37 degrees Celsius o umabot pa ng hanggang 38 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila sa huling linggo ng Abril hanggang sa unang linggo ng Mayo. Hindi rin inalis ni Solis ang posibilidad na umabot ng 40 degrees Celsius ang damang init sa Kalakang, Maynila, lalong-lalo na sa hapon o gabi. Sa pagtaya din ni Ana Solis, maaari namang pumalo ng 42 degrees Celsius hanggang 47 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar, kabilang ng Sangli Point sa Cavite, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kasado na ang panibagong serye ng Tigil Pasada ng Transport Group na Manibela. Gayon din ang piston ngayong araw kasabay ng paglulunsad ng service contracting program ng pamahalaan. Ginit ng grupo, hindi umano sapat ang programa dahil kakaunti lamang ang makikinabang ng mga driver at mga operator nito. Tinatayang nasa 1,000 operators at 50,000 public utility vehicles ang sakop ng programa sa buong bansa.
Ayon naman kay Piston President Modi Floranda, mas dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pagtatanggal ng buwis sa langis dahil sa ang service contracting ay pansamantala lamang na solusyon, hindi ito sasapat sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Nananawagan din sila ng rollback sa presyo ng diesel na 55 pesos per liter. 3 araw ang itatagal ng tigil pasada, magtatapos sa Biyernes, April 17. Nagbabala naman ang Senate Committee on Women and Children laban sa mahabang exposure ng mga bata sa online games gaya ng Roblox. Kasunod dito ng naging pagdinig ng komite kung saan nalantad na maraming mga menor de edad na naging biktima ng grooming. Sa naturang hearing, inilahad ni Police Colonel Romeo Desiderio na pangunahing biktima ng grooming ay mga bata na madalas na nakababad sa internet. Napag-alamang kinakaibigan ng mga ito ng mga groomer, karamihan ay nasa abroad para hikayatin ang mga bata na gumawa ng karahasan gaya ng pananakit sa sarili o pagsasagawa ng extortion. They groom victims to commit violence and make ruthless some extortion. So paano nangyayari extortion? Kaya nga yung chat message with Roblox, lumilipat sila ng other social media platform like Telegram, Messenger. So doon ako on Discord. Then andun din yung to influence them on the violence. Then some we call this radicalization and recruitment. So may kami tinatawag din na ini-influence din to mga nag-groom ma'am Ay, susme. Kaya sa mga nanay, bantayan ho natin kung ano yung mga kinakalikot at pinaglalaroan ng mga bata dyan. O kaya lagyan nyo na ng firewall, yung mga Roblox na yan. O dili kaya himukin ho ninyong gamitin ang kanilang mga gadget. Kumuha ng picture habang naglalaro sa labas. O pwede pa silang sumali dito sa PAGCOR Photo Contest 2026. Tumatanggap na mo ang PAGCOR ng mga entries para sa 2026 PAGCOR Photography Contest. Ang tema nga po ng patimpalak ay Kids at Play. Layon nitong ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata, mga asal na natututunan sa simpleng paglalaro, hindi katulad ng mga natututunan sa Roblox. Bukas po ang patimpalak sa mga Pinoy photographers, amateur at mga professionals basta 16 years old pataas. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Altenco, hangad ng paligsahan ang mapanatili ang tagpo na nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng mga paslit. Sinabi nga ni Chairman Tenco, sa paglalaro nagsisimula ang pangarap, sa paglalaro din nahuhubog ang kanilang kinabukasan, natututo pa sila ng socialization. May 3 kategorya ang patimpalak, yung conventional, mobile at drone category. Yung conventional, yung gamit ang mga conventional na camera, basta mga camera na hindi sa cellphone, Tapos, ang premyo niyan, 8 ang kukunin sa conventional category, 8 ang grand winners, pagkatapos tatanggap ng tig 100,000 pesos at trophy. Doon ho naman sa mobile at drone category, ang premyo ay 50,000 para sa bawat 8 mananalo sa per category plus trophy. Ayan, para mapakinabangan natin yung mga oras ninyo ng pag-shoot-shoot. Siyempre, meron ding mga consolation prizes. Ang mga entries ay dapat kinunan September 23, 2025. Ang deadline ng submission ay June 30, 2026. Para po sa karagdagang impormasyon, kinakailangan makipag-ugnayan po kayo o padalahon ninyo, check po ninyo sa www.pagcor.ph Photocon 2026. Sali na! Magandang umaga, Pilipinas! 15 makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga misis! Amoy araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Nagbitiw sa kanyang tungkulin si Customs Deputy Commissioner for Intelligence Group Romeo Alan Rosales. Ito naman ang kinumpirma ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno matapos ang formal na pagsusumite ng resignation ni Rosales noong Lunes.
Ayon kay Commissioner Nepomuceno, hindi direktang nilinaw ni Rosales ang dahilan ng kanyang pagbibitiw, ngunit may mga smuggled items na sa tingin niya ay hindi niya naaksyonan kung kaya't ito'y nag-resign. Nilinaw din ni Nepomuceno na walang nagalit o nagrepirman kay Rosales. Inamin din naman ni Nepomuceno na may inirekomenda na siyang pampalit kay Rosales, ngunit hindi pa sigurado kung sino ito, pero maaaring magmula sa Philippine Military Academy. Parang alumni din ng PMA. Nabatid ng Malacanang ang magdedesisyon kung sino ang itatalagang kapalit ni Rosales base sa rekomendasyon ni Finance Secretary Frederick Go. May buti pa pala itong mamang to, may delikadesa. Nung naramdaman niyang hindi niya nagawa yung kanyang trabaho, nagbitiw sa tungkulin. Ang dami ho dyan, lalong-lalo na sa BIR. Hindi na nga nagagawa yung kanilang tungkulin, gumagawa pa ng mga milagro, ayaw pang mag-resign. Yung isa naman, nag-resign na, pero hanggang ngayon, masaya pa rin. Mga bata niya nakaupo Inalawig pa ng pamahalaan ng deadline sa paghahain ng 2025 Annual Income Tax Return hanggang May 15. Dapat ho kasi ngayong April 15 Line ito na matulungan ng mga taxpayers sa gitna ng epekto ng krisis sa Middle East. Inihayag ng Pangulong Bongbong Marcos na inilipat ang deadline mula April 15 upang mabigyan ng masapat na panahon ng mga Pilipino na maayos ang paghahain ng kanilang mga babayarang buwis ng walang multa. Ayon sa Pangulo, layunin ng hakbang na gawing mas madali ang pagbabayad ng buwis, lalo na sa panahon na ramdam ang pagtaas ng presyo ng langis. Maaaring magsumite ng kanilang income tax return ang mga taxpayer sa pamamagitan ng online platform ng Bureau of Internal Revenue o sa mga authorized agent banks. Tiniyak naman ang pamahalaan na patuloy itong maghahanap ng mga paraan upang mabawasan ang pasanin ng publiko sa gitna ng umiiral na hamon sa ekonomiya. Ayan, So hindi na po ngayong araw na ito ang deadline, extended hanggang May 15. Sana din ho may deadline yung pananatili ng mga tulisan. Meron ho isang hindi lang maganda yung audio recording Pero talaga ang sabi maghanap kayo na gustong mag-settle ng kanilang mga LOA. Anong LOA sinasabi ho ninyo? Ang ilowa daw doon sa mga fake transactions. Maghanap daw ng mga accountant at saka ng mga ng mga negosyante, lalong-lalo ng mga Chinese na gustong mag-settle ng kanilang mga LOA doon sa fake transactions, doon sa mga doon sa mga resibo. Baka daw gustong mag-settle. Ikinansila na ho. Wala na, tinigil na ho yung mga luwa na yun pinatigil na. Ba't mo gagamitin pa rin? Di ba? Tapos meron pa silang hatian. Kesyo, yung 60% mapupunta sa ganito, yung ganitong porsyento mapupunta sa ganito. Ay nako, wag ho kayong maniniwala. Hindi ho yan kukonsintihin ni Commissioner Mendoza. Lalo na ni Secretary Frederick Go. Hindi ho kukonsintihin yung mga ganyang klase ho ng mga katarantaduhan. Umaga, Pilipinas! Kumpiyansa naman si Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr. sa kalagayan ng food security ng bansa. At tiniyak sa publiko na sa pamamagitan ng mga hakbang ng pamahalaan na papanatiling matatag ang supply ng bigas sa kabila ng pagtaas ng presyo nito sa pandaigdigang pamilihan kasama ng langis. Ganyan din ang papang mga gastusin sa mga farm inputs. Marami ho kasi sa mga fertilizer na ginagamit petroleum base. Kasabay nito, pinabulaanan ni Laurel ang mapahayag ng mga nakaraang pagdinig na ginagamit umano ang imported na bigas sa 20 pesos bigas program at iginit ang programa ay gumagamit lamang ng bigas na binili ng National Food Authority mula sa mga lokal na mga magsasaka na sumusuporta sa parehong abot kayang presyo para sa mga mamimili at sa kabuhayan ng lokal na mga producer. Ganman, hindi niya isinasantabi na sa hinaharap kung sakali malaki ang ibababa ng lokal na produksyon ng bigas. Maaaring gumamit nga imported na bigas kung susuporta para suportahan ang 20 pesos na bigas program. Habang kinikilalang epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina at abono, sinabi naman ni Secretary Laurel na napapamahalaan pa din naman ng mga ito dahil sa mga hakbang na ipinatutupad ng pamahalaan sa ilalim ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa kalihim, ang mga pagtatayang magkakaroon ng 20% na pagbaba sa produksyon ng palay ay may tuturing na worst case scenario, lalo na kung walang ginagawang intervention. Ngunit dahil sa mga umiiral na aksyon ng pamahalaan at ng DA, hindi ito inaasahang mangyayari.
Nasa 22% pa ang kailangang angkating bigas ng Pilipinas. Ito naman sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chulorel sa panayam na DZRH at radyo natin kasabay ng pagtiyak. Sapat ang supply nito. Paliwanag ni Laurel, 78% pa lamang kasi ang produksyon ng bigas sa bansa. Kaya kinakailangan mag-import ng at least 22% na kakulangan mula Vietnam, Myanmar, India, Cambodia, Pakistan at Thailand. Yes, kasi our production is only good for 78% of our consumption, ano? So may 22% tayong kailangan i-import. Although marami tayong in-import nung January, February at March dahil nga hindi pa naman yun ang harvest season. Pero itong April at Mayo at talagang simula Marso bumaba na, no? Tapos pababa siya sa Abril tsaka sa Mayo kasi nga harvest season tayo. Sa kasalukuyan, nasa 180 companies ang may import permit sa bansa. At sinabi din ho ni, tinitiyak din ni Secretary Laurel, hindi totoo yung kinikwento ng Federation of Four Farmers. Anong grupo ni Leonie Montemayor na nagsasabing meron daw pong isang malaking kumpanya na pinapaboran para mag-import ng bigas at ang ginagamit daw na pondo doon pondo ng DA. Ipinagutos naman ni Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr. ang maagang pagbubukas ng mga Kadiwa Store na nagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Kasunod dito ng ulat tungkol sa mahabang pila ng mga nasa vulnerable sector para makabili lamang ng 20 pesos na bigas. Sinabi ni Secretary Laurel, patuloy nilang inaayos ang proseso para mapabilis at maging magaan ang pamimili ng ating mga kababayan. Using the QR, meron pa rin silang linya na pwedeng pilahan. So we're continuously trying to improve. Naiintindihan ho namin yan. At yung iba naman, na reason nila, kaya daw sila 2 o'clock pa lang nandun na kasi gusto nilang mauna. Para kahit na may magawa pa sila during the day. Kahit na may appointment. Kaya siguro kung pwede, hindi kaya pwedeng agahan din yung pagsisimula. Tulad dito, alas 8 na ho nagbubukas daw yung Yes, may direction na ho tayo na mag-umpisa yung mga outlets na talaga may pila, mag-umpisa ng 6 a.m. Lumundag na ng abot sa 2,700 ang presyo ng fertilizer per sack. Mula sa dating 1,650 per sack bago sumiklab ang giyera sa Gitang Silangan. Bunsod nito minungkahi ni Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr. gumamit na ng mga alternatibong abono ang mga magsasaka gaya ng biofertilizer, soil minerals at saka soil conditioners. Tangkiligin po natin yung Bio-N. Ayon kay Laurel, kung dating bumibili ng 10 bag ng urea, pwedeng 5 na lamang muna at 5 alternatibong abono para hindi masyadong mabigat ang presyo. Pagtiyak naman ng kalihim, sapat ang supply ng fertilizer sa bansa hanggang Hunyo at may paparating pa upang makumpleto ang supply hanggang Agosto. But sa supply naman ng fertilizer, kausap ko yung Fertilizer Association of the Philippines saka sa aming pagsusuri din, we have enough fertilizer until end of June. At meron pang orders na parating naman yung mga kumpanya nag-i-import niya at kailangan lang natin ma-secure mabuti hanggang end of August. So may 2 buwan pa kaming binubuno ngayon para makumpleto yung pangangailangan sa yung peak season ng pangangailangan ng fertilizer. Maganda umaga, Pilipinas! 25 na makalipas ang alas 4 mga mamis. O pwede na hong mag-laundry day today ha. Kunot no ka ba kapag makapit, malikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang Southcon sa Pride? Easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Aabot naman sa 178 million pesos na halaga ng kontaminadong frozen meat at isda ang tumambad sa Bureau of Customs sa isinagawang inspeksyon sa 22 abandonadong refrigerated containers na nasa Manila International Container Port. Pinangunahan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang inspeksyon kung saan natuklasan ang mahigit 576,000 kilos ng imported na baka
baboy, manok at isda na nagmula sa mga bansang Brazil, Netherlands, United States, United Kingdom, France at Australia. Natuklasan ng Customs Intelligence and Investigation Service, sira na ang cold chain ng mga shipment matapos ang 10% spot check. Dahil upang matunaw ang mga frozen products kaya't hindi naligtas pa para kainin. Dahil dito naglabas ng notice of violation ang Bureau of Animal Industry at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa paglabag sa Food Safety Act at kaukulang mga regulasyon sa importasyon ng pagkain. Dahil dito itatapon at sisirain na lamang ang mga nasabat na mga produkto sa ilalim ng tamang disposal procedure habang patuloy ang kampanya ng ahensya laban sa smuggling at pagprotekta din sa kaligtasan sa pagkain ng bansa. Nagsanib puwersa naman ang mga ahensya ng pamahalaan para labanan ang fake news. Kasunod dito ng Memorandum of Agreement, nilagdaan ng Presidential Communications Office, Department of Justice, Department of Information and Communication Technology para paigtingin ang mga hakbang kontra fake news, disinformation at AI-generated deepfakes. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, magbibigay dan ito para sa isang whole government approach na naglalayong matugunan ang patuloy na pagkalat ng mga maling impormasyon na anyay banta sa seguridad ng publiko, bansa at ang mga institusyon ng gobyerno. Sa ilalim ng naturang kasunduan, magtutulungan ang mga nabagitang ahensya para bantayan, siyasatin at kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news sa ilalim ng mga umiiral na batas. Pagbibigay din pa ni Gomez, ang hakbang na ito ay hindi pagpigil sa malayang pagpapahayag ng saloobin, kundi pagprotekta sa mga Pilipino mula sa mga malisyosong individual na nagsasamantala sa teknolohiya para manloko o lumikha ng dibisyon sa bansa. Magandang umaga, Pilipinas! At para ho sa mga may lakad ngayong araw na ito, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Special Project UPMO itinatag ng OCM BARM para mangalaga sa kapakanan ng mga dating MILF combatant. Detalye na balita mula kay June Di Makutak, RS19. Assalamualaikum, Brother June. Sa layuning hindi maiwanan ang kalagayan ng mga former MILF combatants sa buong BARM region, naisipang itatag ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang UPMO o Unified Project Management Office nitong March 5, 2006 na kabilang sa special project ng Office of the Chief Minister na ipinagkatiwala kay Dr. Tumanda Antok bilang Executive Director. Sa panayam ng DZRH kay Dr. Tom Antok, ang konsepto ng UPMO ay ang mag-develop ng 135 communities na dating conflict-affected areas na malapit sa mga MILF camps at dito implementa ang package development projects tulad ng farm-to-market road, agricultural livelihood assistance, micro-infrastructure, water system, electrification, housing projects, mini-market, schools at health centers. Sa agricultural components, may chance umano ang mga former combatants na magtrabaho under the Food for Work program. Sa ilalim ng programang ito ng UPMO, may kasamang allotment umano na 100 hectares na lupain ang bawat communities. Ang 100 hectares ay i-identify naman ng mga base commanders ng MILF na may corresponding 100 household members ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o itong BF-MILF na naka-occupy at dito ibubuhos ang lahat ng development under UPMO at ang pondo ay mula sa SDF o itong Special Development Fund hanggang 2031. Sa kasalukuyan abala ang UPMO led by Dr. Tumanda Antok sa mga consultation. Target beneficiaries, nagkaroon na tayo ng listing sa ating mga
beneficiaries. Nagkaroon din tayo ng identification ng project site ng mga community kung saan bubuuin natin yung 135 communities. 135. So, sino maghahanap ng lupain yan? Ang office? Ang sistema natin, dahil ang pinaka-focus natin yung mga former combatants, yung kanilang mga base commanders ang mag-identify kasama nila yung kanilang mga key officers in the area kung saan nila ilalagay yung 100 hectares of agricultural land. Si UPMO Executive Director, Member of Parliament, and Bangsamoro Federalist Party President Dr. Philosophy Tumanda Antok. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran June. Maganda umaga, Pilipinas! Police instructor inakusahan ng panggagahasa ng isang police trainee sa loob ng training center sa Teachers Camp, Baguio City. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na Ibagdabigat. Romy. Nasuspinde ang siyang 41 anyos na assistant instructor ng Cordillera Administrative Region Training Center or CARTICI matapos akusahan ng panggagahasa ng isang babaeng police trainee sa loob ng barracks ng training center sa Teachers Camp dito sa lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Myla Alog, Academic Chief ng naturang training center, ang suspect ay nasa custody ng National Police Commission o NAPOLCOM, samantalang ang biktima ay sinamahan ng mga opisyal at investigador at ng kanyang nanay para isampa ang kaso sa Baguio Prosecutor's Office laban sa suspect noong Abril 13. Humiling din sila ng counseling at psychological intervention para sa biktima. Binigyan din ni Alog na hindi kukonsentihin ng CARTICI ang anumang uri ng pang-aabuso na nangyari sa loob ng training center. Wala silang ito-tolerate o pagtatakpan at kung kailangan may managot ay dapat naharapin ng nagawang krimen. Batay sa investigasyon, nangyaring sexual assault ng 2 beses noong 3 linggo ng Enero at Pebrero 8. Pinatawag umano ng assistant instructor ang police trainee sa kanyang barracks at doon nangyari ang panggagahasa. Kasong kriminal at administrative ang kakarapin ng assistant instructor na may asawa at tubo sa Pangasinan. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Just Gina, maraming salamat Romy. Maganda umaga, Pilipinas! Dapat talaga yun lagyan ng asin yung pero ito naman, mas matindi. Meron hong isang doktor pa man din daw siya, may PhD. Abril pa naman ngayon. Nire-request sa mga estudyante niya printed hard copy ng kanyang gustong i-lecture. Meron namang soft copy. Bukas pag-usapan ho natin yan dahil kasalukuyan ho itong iniimbestigahan na ng Commission on Higher Education. Ano ha? Mabuti sana kung napakagaling na profesor. Kaya hindi mabigyan ng puwang sa mga prestigious university dahil ay, susme. Di ba? Uso na ho ngayon ng uso na ngayon ng soft copy, di ba? Parang environment friendly. Bawasan natin ang gamit ng papel. Siya hindi. Kinakailangan ang gamit ng gamit sa kanyang lecture naka-hard copy lahat, naka-print. Nabawasan ng 97.5% ang bilang ng mga estudyanteng hirap makabasa sa Pasay City. Ayon kay DepEd Pasay School Division Superintendent Joel Torrecampo, bunga ito ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at ng kagawaran. Sa pamamagitan nito ng programang naging instrumento para matulungang makabasa ang mga estudyante. Kabilang narito ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program at Reading Remediation and Enhancement program na pinondohan sa pamamagitan naman ng Special Education Fund ng pamahalang lungsod. Bukod pa rito ang paggamit ng learner profiling at mahigpit na monitoring sa lahat ng antas upang matiyak na natutugunan ang pangangailangan ng bawat bata. Dami daw kasing mga bata ngayon, hirap talaga magbasa.
Matatandaan sa datos ng Second Congressional Commission on Education noong January 19, 2026. Ang Division of Pasay ang may pinakamaraming estudyanteng hirap makabasa, umabot ng 47.50%. Alam po niyo, ito pa, Secretary Angara, baka po pwede nating ma-review, ano ha? Yung transmutation table, kaya maraming pumapasa na hindi naman talaga makapasa. Kung halimbawa ang score mo 60, pasado na yun. 60. 75 ang equivalent nun eh. 75% equivalent. Paano pa? Pipilito natin. Kung talagang pasangawa, wag naman natin gawing pasangawa kung talaga hindi marunong bumasa yung bata. Kasi pagtungtong niya sa higher grades at hindi siya marunong magbasa, di ba? Paano pa magkakaroon ng logical thinking yung bata? Hindi nga siya marunong magbasa eh. Maganda umaga, Pilipinas! Dalawang suspect naman sa computer shop stabbing sa Tondo sumuko na sa mga pulis. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Voluntaryong sumuko kay Lieutenant Colonel Ronald De Leon, hepe ng Rahabago Police Station 1, ang dalawang suspect sa pananaksak sa loob ng isang computer shop sa Tondo, Maynila. Ayon sa ulat ko siyang napakita sa otoridad ang mga suspect upang harapin ang kasong isasampa laban sa kanila kaugnay ng insidente. Agad silang dinala sa Rahabago Police Station para sa booking procedure at masusing investigasyon bago ilipat sa homicide section para sa tamang proseso ng kaso. Patuloy namang inaalam ng mga pulis ang motibo sa krimen kabilang ang anggulong alitan at umunoy pag-unahan ng magkabilang panig. Sinabi ng opisyal na handa nilang isilipin ang lahat ng posibleng motibo sa pagpaslang sa biktima na umunoy kilalang pasaway sa kanilang lugar at may mga dati na rin umanong kaso. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Ay magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Napotas at Valenzuela City. Sa mga taga Lloydminster, Canada. Good morning. Naimbang nabigan sa mga taga Abulog, Cagayan. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Calamba, Laguna. Paibuntag sa mga tigpaminaw nato diyan sa Kinapawan City. O sa mga tigpaminaw nato diyan sa Sugbo. General Santos, good morning. Buenos dias, Zamboanga. Davao City, tutol naman sa plano ng pagtatayo ng dayuhang military facilities. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Ang buntag ni mo, Jun. Mayang buntag usab, Kuyang Angel. Mariing ipinahayag ng City Government of Davao na hindi nito tinatanggap at tutulan ang anumang plano na magtayo ng foreign military facilities sa loob ng jurisdiksyon ng lungsod ng Davao. Sa nilabas na opisyal na pahayag, sinabi ng lokal na pamahalaan na hindi nito susuportahan ang naturang hakbang kung wala itong direktang pakinabang sa mamamayan, lalo na sa gitna ng umiiral na tensyon sa Middle East. Binigyan diin ng pamahalaang lungsod na mas mahalaga matugunan ang epekto ng krisis, kabilang ang pagpababa ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin, gayon din ang papapagaan ng kalagayan ng pamumuhay ng mga residente. Ayon pa sa pamunuan, kung ang naturang plano ay hindi makakatulong sa kapakanan ng publiko, wala itong dahilan upang suportahan ng Davao City. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Soter. And speaking of Davao, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan at iba pang mga sakahan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ayan, ha? Ang requirement naman ay talagang init ng araw. Basta't may access ang init ng araw. Kaya ho ngayon, ang ating pong mga magsasaka, ang ating pong mga magbubukid, nagpo-produce na ho ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto, brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tani, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwang Pilipino? Kaya sa bawat bili natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Meron pong mahigit 10 variants yan, ha. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material na ginamit ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Sa pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman po ay ating tangkilikin. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy.
Maganda umaga, Pilipinas! Si Clea Pineda at Janela Salvador, open na sa public tungkol sa kanilang relasyon. Yan ang ibabalita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning! Kay tamis ng ating pagmamahalan. O ayan, magang-maga, sinisira ko ang umaga ninyo. Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Kuya Angel. Well, sa totoo lang, kinanta ko yung kay tamis ng ating pagmamahalan dahil kat babae sa babae ay talaga namang nilalanggam ang pagmamahalan ni Clea Pineda at Janela Salvador. Well, walang takot na ipinakikita na nga ng dalawa ang kanilang relasyon sa mundo. Hindi nga lang natin alam kung sino ang babae at kung sino ang lalaki sa kanila. Pero ang kanilang relasyon ay napakatamis. Talaga namang walang singtamis na kung saan ay hindi nila ikinakailangan ngayon sa mundo na sila ay nagmamahalan. Nakakatuwang pagmasdan si Clea at si Janela dahil lagi silang sweet sa isa't isa. Marami ang nagsasabing mali ang kanilang relasyon, hindi dapat pamarisan. Pero marami rin ang nagsasabing kanya-kanyang buhay yan. Kung saan ka masaya, yun ang gawin mo. Sabi nga ng marami nating kaibigan, kung magpapakasal ang dalawang ito ay tiyak na pagkakaguluhan. Dahil first time na may ikakasal sa showbiz na parehong babae. Yung lalaki sa lalaki, marami na yan. At kung matutuloy nga ang kasalang Clea Pineda at Janela Salvador, for sure, pag-uusapan. Yan ang ating DZRH Showbiz Ates News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Thank you, Morley! Maganda umaga, Pilipinas! 43 na makalipas ang alas 4. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas... Construction worker na nanggahasa din ng isang 38 anyos na babae. Agad na naaresto sa Pilar, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Arestado ang isang 25 anyos na construction worker na kinilalang si alias Erwid matapos umano nitong gasay ng isang 38 anyos na babae sa Barangay Alauli, Pilar, Bataan nitong Abril 14, 2026 bandang alas 5:47 ng umaga. Batay sa investigasyon, naglalakad ang biktima patungo sa kanyang pinagtatrabahuan nang mapansin niyang sinusundan siya ng sospek. Nilapitan siya nito at makarang tangkain ng biktima na tumakas, hinabol siya, sinaktan at kinaladkad patungo sa isang maliit na coffee shop kung saan siya sa pilitang ginahasa. Matapos ang insidente, nakatakas ang biktima at nakahingi ng tulong at agad na dinala sa ospital para sa medico-legal examination. Nagsagawa ng follow-up operation ang Pilar Municipal Police Station na nagresulta sa agarang pagkakaaresto sa suspect. Kasalukuyang itong nasa kustodiya na ng pulisya para sa inquest proceeding. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pabakikayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. May buntag sa mga suki nato diyan sa Cebu. Ay, magandang umaga din sa mga taga-South Caloocan. Natuntunan ng mga otoridad ang pinagmulan ng kumakalat na fake news kaugnay ng kalusugan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Diyan man nananatiling confidential ang mga detalye habang nagpapatuloy pang investigasyon. Ayon kay Information and Communications Secretary Henry Aguda, nagsagawa sila ng investigasyon kasama ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Naisamitin na nila ang mga natuklasan sa Philippine National Police at Department of Justice para sa pagsasampa ng kaso.
Binigyan din ni Aguda na hindi ligtas sa pananagutan ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon online kahit paburahin nila ang kanilang mga posts. Ipiniliwanag niya na ang mga digital platforms ay nakikipagtulungan sa pamahalaan upang mapanatili ang mga ebidensya at maaari itong makuha sa pamamagitan ng legal na proseso gaya ng subpoena at court orders. Kasabay nito, pinaalalahanan ng ICT ang publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon online, lalo na sa gitna ng pagdami ng mga maling balita na hindi lamang tungkol sa kalusugan ng Pangulo kundi pati na sa iba pang issue gaya ng krisis sa langis. Aarangkada na ngayong araw, Abril 15, ang pamamahagi ng 2,325 na ayuda sa mga magsasaka at mga mangingisda. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurol Jr., higit 4 na milyon ang mga benepisyaryo ang mabibigyan ng naturang financial aid. Tulong niya ito para sa nasa sektor ng agrikultura, partikular na sa mga magsasaka at mga mangingisda sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Asa na? Si Secretary Laurel. Wala. Sige. Maganda umaga, Pilipinas! Si Calando Marquez ng presidente po ng Liga ng Transportasyon at mga operator sa Pilipinas. Calando, maganda umaga po sa inyo. Ay, good morning, Kong Angelo, at good morning sa yung milyon-milyon na nakikinig at nanonood sa ang programa. Kasama kayo ngayon sa transport strike? Yan po yung napagkasunduhan namin po isang araw pa hanggang kahapon po ay nag-meeting kami yung aming mga pampuluhan sa mga regional at saka mga provincial buong Pilipinas at yan po ay napagpasyahan ng 90% ay hindi po sasama. 90% hindi sasama, so at least may mga 10% din na sasama. Opo, yung sabi nila, yung iba hindi na ho nakapag-prepare dahil napasok na po sila ng kalpintero, meron pong mason, may nagtulak ng gulay, kaya mas minabuti muna nila daw doon sila yung 10% na nakausap namin sa mga 2 araw. Kaya kami po ay minamabuti namin, Sir Angelo, na yung programa mo dito sa DCRH ay 90% ang LTAP po ay hindi po kasali dahil yung 10% ay nakahanap po ng trabaho na kalpintero, mason, nagtutulak ng gulay, nagtitinda ng isda. Kaya ganun po yung nangyari sa mga provincial namin na driver po. Ibig sabihin, Calando, matagal na silang nagtigil pasada. Hindi na sila kumikita, Sir Angelo. Kaya ayaw nilang pumasada na dahil nga sabi nila, ang pinaghahanap buhay na lang nila ay yung gasolinahan. Kaya minabuti po nila, Sir Angelo, na naghanap ng iba para mabuhay naman yung kanilang pamilya. Kaya ayaw, ginagalang natin yon, Sir Angelo, dahil nga unang-una talagang buhay ng pamilya ang unahin natin. Ilang porsyento ba ang LTAP sa mga lansangan? Siguro, kung hindi naman po pagmamalabis po ay mga nasa 20%. 20%. O yan, okay. Opo, sa jeepney, Yub Express at saka tricycle po. And happy naman kayo so far doon sa mga subsidy na natanggap? Yung binigay kahapon po ay marami pong talagang natuwa naman sila dahil nga mayroon na pong 21 pesos na binawas doon sa presyo at mayroon pang 10 piso na ibinibigay kada karga ng kanilang mga legal na pampasahero. Kaya yan yung ating kasing inirekomenda, isa tayo sa nagrekomenda doon sa programang yun dahil nga bakit mo naman kakargahan yung namamasada na kolorom? Kailangan tignan po kung talagang nakaregister dyan o hindi. Nagbabayad ba yan ng buwis? Bakit mabibigyan ng benepisyo na hindi naman nagbabayad sa gobyerno kundi perwisyo sa mga legal na nagbabayad sa rangit? Teka muna, over the 21, meron pang 10 pesos. Opo. Ano yun? Yung 10 pesos, ikakarga din o i-rebate? I-rebate, kung gusto mong ikarga nila dahil po yun ay halaga nung ikinarga mo per liter, may bigyan ka ng 10 piso per liter po. Ano yung 10 piso? Ibibigay sa iyo yung 10 piso? Ibabalik yung pera? Idididak nila po. Idididak doon sa mabayaran mo? O, doon sa mabayaran mo. So, lalabas magkano? 31?
31 pesos ang deduction. Lumalabas po na 31 na po. Dahil mayroong incentive na binibigay. Yan po yung inaprobahan ng ating gobyerno at saka yan po yung inilos kahapon ni Secretary Banoy at saka ni Chairman Bigor sa mga ibang lugar sa Metro Manila. Yung pilot area kahapon, 10 pa lang 10 gasoline station. Buong NCR ba yan? O nationwide? Ang sabi po nila ay buong Pilipinas po ito. Kaya lang, nag-pilot project lang po kahapon sa Metro Manila. Kailan daw ang full implementation? Yan po yung inaantay namin po. Pero marami pong natuwa dahil nga po nakabalik sila. Dahil alam mo naman, Sir Angelo, talagang mahal na mahal ang ating mga driver. Yung kanilang hanap buhay, yan sa pagmamaneho sa public transport. Dahil yan na po yung kanilang pinagkatandaan. At saka ito open naman, itong additional na 10, pwede ito sa mga miyembro ng iba pang mga di ba, transport group. Lahat po, kasama open. po yung hindi exclusive. Kasama ang UB Express, Jeepney, at kasama pa yata ng mga truckers at saka bus dito sa Rangila. Ayan. Sige. At least may masasakyan pa rin yung ating mga kababayan na gustong magtrabaho kahit na may transport group, may transport strike yung ilang grupo. Actually, Sir Angelo, nandito na ako ngayon sa mga kalsada. Nandito ako sa party ng Pasay Rotonda. At tinitingnan ko yung ating mga jeepney ay maganda naman yung takbo. Okay. Marami naman po ang bumibiyahe. Sige. Ingat ka, Lando. Maraming salamat, Maraming salamat, Sir Angelo. Mabuhay po kayo. Si Ginoong Orlando Calando Marquez, ang presidente ng Liga ng Transportasyon at mga operator sa Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Kulyon, Palawan. Krisa Calix, kumusta ka na daw? Pangulong Marcos darating naman sa Tacloban para sa ilang opisyal na aktibidad. Nakaabang doon si Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad, Jimmy. Darating ngayong araw sa Tacloban si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. para sa ilang opisyal aktibidad sa lungsod. Layunin ng kanyang pagbisita na pangunahan ang bayanihan para sa balikbayang manggagawa na gaganapin sa Leyte National School. Susundan naman ito ng mass ostraking ng mga guro at punong guro sa ilalim ng Expanded Career Progression na isasagawa sa Tacloban City Astrodome. Hindi na ito unang pagbisita ng Pangulo sa Tacloban dahil ilang beses na rin siyang nakapunta sa lungsod, kabilang na ang kanyang pagbisita sa San Juanico Bridge. Bahagyang pagbisita, ito ang patuloy na suporta ng administrasyon sa mga programa at proyekto ng pamahalaan para sa Rion 8. Pinapakita rin nito ang patuloy na pagbisita ng presidente sa mga probinsya upang personal masubaybayan ang pagpatupad ng inisyatiba ng gobyerno. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, Jimmy Angay-Angay. Magandang umaga kay Mayor Sene Mendoza, dyan po sa Talisay, Batangas. 4 na kalalakihan na high-value target timbog sa Members Operation ng PIDEA Region 1 sa Rosales, Pangasinan. Masantos siya kabasanay sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Aris 38, Freddy Fajardo. Freddy. Masantos siya kabosan Kuyang Angel. Alas 3 ng hapon kahapon sa Barangay Carmen Estrosales, Pangasinan, nagsagawa ng operasyon ng PIDEA Regional Office 1 sa pamumuno ni Director Julius Paderes, katuwang ang PNP Rosales, kung saan ang kanilang asset ay nakabili ng 5 Tide na transparent plastic na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 500 grams o kalahating kilo at may street drug price na 3,400,000 pesos kapalit ng mark money. Ang mga naarestong high-value target suspect ay mga taga-Manila at Rizal. Nakumpiska sa mga akusado ang mark money ginamit sa operasyon. 3 cellphone at sasakyan nila na gamit sa illegal ng gawain. Kasalukuyang nasa kustudiya ng PIDEA Provincial Office Ordaneta City ang mga akusado na naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarte Tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Senior citizen na wanted sa kasong pagpatay sa Northern Samar, arestado naman after 26 years na pagtatago. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, good morning. Makalipas naman ang 26 na taon na pagtatago sa batas at patuloy na paghahanap ng otoridad, nahuli ng matagal ng wanted na ngayon ay isa ng senior citizen.
wanted sa lalawigan ng Northern Samar matapos na masangkot sa kasong pagpatay. Doon ito na-aresto ng otoridad sa bayan ng Gamay kung saan kasalukuyan itong naninirahan sa nasabing bayan. Sa isang surveillance, nahanap ito ng otoridad at agad na nilunsad ang isang joint operation ng kapulisan ng Gamay at CIDG. Ang wanted doon nahuli sa barangay Gibuangan na naturang bayan ng Gamay. Isa na itong 66 na taong gulang. Ayon sa report ng PNP, ang nasabing akusado ay kinasuhan ng murder ng Regional Trial Court at Judicial Region Branch 21 Lawang Northern Samar noong pang July 24, 1999 at walang inilagak na piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan nito. Matapos aristuhin, dinala ito ng mga pulis sa Gamay Municipal Police Station para sa tamang disposisyon bago ito turn over sa korte. Samantala, patuloy naman na nananawagan ang otoridad sa komunidad na patuloy na makipag-ugnayan at agad ni-report sa istasyon ang mga wanted na nagtatago sa kanilang mga lugar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat Jane. Ilocano Effect ipatutupad sa ASEAN hosting ng Pilipinas. Ayon naman kay First Lady Lisa Marcos. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Naka-Ilocano effect daw ang hosting ng Pilipinas ng ASEAN Summit ngayong taon. Iyan ang maiksing sagot ni First Lady Liza Arneta Marcos nang matanong tungkol sa paghahanda ng bansa sa 48th ASEAN Summit. Matatanda ang iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang recalibration ng ASEAN hosting ng Pilipinas dahil sa krisis sa Middle East. Bilang resulta, binawasan ang non-essential block activities para makatipid. Bumisita ang unang ginang sa tanggapan ng Presidential Communications Office sa New Executive Building kahapon. Isang araw, makaraang magtungo rin doon ang Pangulo para mag-press con at kung saan nag-sample ito ng jumping jacks. Kaya naman nagbiro ang First Lady sa media kung kailangan niya ring mag-jumping jacks. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Dating Senador Antonio Trillanes report, mga kinatawan ng AMLAC, ipatatawag sa susunod na hearing ng House Justice Committee. Detalye na balita mula kay Manang Milky Rigonan, RH12. Manang Milky, good morning. Ipatatawag sa susunod na hearing ng House Justice Committee sa dating Senator Antonio Trillanes IV at mga kinatawan ng Anti-Money Laundering Council. Ito ay may kinalaman sa questionable umanong bank transactions ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na si Atty. Maneses Carpio. Tatanungin si Trillanes ng komite sa mga discrepancy sa SALN ni VP Sara kasama ang mga hawak nito mga dokumento. Ayon kay House Deputy Minority Leader Leila De Lima, ang testimonya ni Trillanes noong 19 Congress ay mahalaga para ma-establish ang probable cause. Una nang inirekomenda ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang SALN na mag-asawang Duterte dahil sa issue ng wealth gap. Matatandaan ay giniit niya Ridon, miyembro ng Justice Committee, dapat ipaliwanag ni VP Sara ang umano'y 50 million pesos na wealth gap o unexplained wealth. Paliwanag ni Ridon noong 2008, 18.49 million pesos ang SALN ni VP Sara pero lumobo ito sa 88.51 million pesos noong 2024. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto bago mag-alas 5 ng umaga, oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas mai-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng matoksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ang ultabayo ay nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog, para may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo, ha? Kung meron pa ho kayong mga concerns, abay, makapag-ugnayan po sa mga dalubhasa. Nakastambay po sila sa 0931-033-2871. Ulitin natin, 0931-033-2871. Pwede kayong mag-text ng anumang tanong dyan.
anything under the sun. Ang Ultamayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available yan sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. At ito pa rin ang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng Ultamayo Postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only, per DOH FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang Ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ay, sa mga taga-barangay Malinta, Valenzuela, ang tropa ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent ay nandyan ngayon, nag-iikot. Kaya pag nakakita ho kayo ng tropang pogi dyan, grupo ho ni Sherwin dyan. Lakasan nyo ng mga radyo, telebisyon at baka kayo ang matsyempohang bibigyan ng premyo. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! At ang ating word of the day ay enjoy. Enjoy. Sa Tagalog, mag-utos. Sa Ilocano, ipapauit. At sa Kahiligay noon, kasuguan. Maganda umaga, Pilipinas! Si Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Kasama na natin, Ma'am Lori. Kumusta magiging lagay ng panahon, lalong-lalo na sa temperatura? Yes, good morning sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Base nga po sa ating forecast for today ay magiging maaliwalas pa rin ang buong papawirin sa halos buong bansa. At mababa pa rin ang tsansa ng malawakang pag-ulan liban sa mga localized thunderstorms o mga daglian at biglaan lamang na pagbuhos ng ulan. At sa kasalukuyan sa Metro Manila, sa ating forecast for today, pwede pong umabot hanggang sa 38 degrees Celsius ang maximum heat index sa araw na ito. So, nasa extreme caution level ho yan, habang sa Cotabato City, pwede pong umabot hanggang sa 45 degrees Celsius ang ating maximum heat index doon. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon dahil nga po yung ganitong klaseng init, nasa danger level siya. Pwede po yung magdulot ng mga heat stroke or heat cramps, lalo na kapag po matagal ang exposure sa ganitong init. So yan mo ng latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Yung bagyo, wala na, malayo na talaga. Nandyan pa rin po siya sa ating tropical cyclone information domain. So we're still giving information po sa ating forecast, sa ating general forecast. Pero mababa na po ang chance na pumasok pa ito ng PAR. Pero bakit ang tagal ni Sinlako? Mabagal lang po kasi. Mabagal lang. Yes. Tapos wala siyang tatamaan, kaya... Sa Pilipinas wala po. Oo. Sige, doon na lang siya. Para hindi siya makapamerwisyo dito sa atin. Ang Tagaytay daw, Ma'am Lori, ano magiging antas ng temperatura? Sa Tagaytay, from 22 hanggang sa 31 ang possible po. Maalinsangan na. Baguio? Sa Baguio naman, from 16 hanggang 25. 16 hanggang 25. Siya, sige. At least medyo malamig-lamig pa rin. Ma'am Lori, thank you. Magandang umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y na. Paano ba? Ano? Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan. Okay. Dapat exit. Dali. Sabi nyo kanina, sasamahan nyo ako rito. Ano? Dali na. Parang na. Hindi dapat baguhin mong po ha? Hindi, partida nakaupo ako pero tuloy pa rin. Halika kasi dito. Kumikinang sa gitna ng dilim sa bawat ikot. Dito ka. Kailangan hawak tenga. Dapat hawak ang ears. Halika dito. Sabi na ka. Alam mo bakit? Meron tayong i-invite magsasayaw. Sandali.
Tama na yan. Kayo talaga, oo. Magandang umaga, Pilipinas! Ayaw nyo ng yoyoy Bilyam ha. Gusto nyo yoyong Martires. Bigli ba, ingit na ingit ka. Hindi ka makapagsayaw sa harap ng camera. 6 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Lunes, magandang umaga, Pilipinas! 5:07 ang oras sa buong kapuluan. Ang ibang ahensya ng gobyerno namimigay ng ayuda. Sa GSIS naman, nagsasauli ng pera. Kasama na natin ang Pangulo at General Manager ng GSIS, si PGM Week Veloso. Isang masaganang umaga, PGM Week. Ay, Maginawang umaga kayo, Partner Angel, at kayo mga tagapakinig. Maginawang umaga pala, baliktad. Alam, Partner, ninervous ako kanina. Nakita ko pa, sumasayaw ka dyan sa studio. Sabi mo, yung meron kang imbitahin na sasayaw. Sabi ko, hindi naman siguro ako yung imbitahin mo. Hindi, alam ko kayo, nagsusumbang kayo dyan sa GSIS dati pagka weekend eh. Hanggang hapon. Hanggang hapon ba? Tayo niya. Anyway, dito ho tayo sa bigayan ng pera. Nag-umpisa na kayo ng paano nga pala yung procedure nitong Balik Ginhawa program? Ano mo, partner, no? Nung nanawagan ang ating Pangulo na all of government, magkaroon po tayo ng kanya-kanyang mga maiisip paano makatulong sa ating mga stakeholders o sa ating mga kababayan. Naisip po ng GSIS na magbigay ng isang programa na tinatawag nating modified loan moratorium. So, imbes na hihinto ka na maghulog, ibabalik namin sa mga miyembro at pensyonado katumbas ng hanggang 3 buwang hulog. So, meron kang lump sum refund. Kaya malaki ang tulong nito. Kasi na yung iba, hindi na maghuhulog ito, may bubuhos na pera pabalik sa'yo. Teka muna. Naging tugon ng GSIS sa panawagan ng mahal na Pangulo na tulungan ang ating mga stakeholders sa gitna ng kasalukuyang krisis sa enerhiya. PGM Week, liwanagin natin ha, hindi nyo ititigil ang pangungulekta ng kanilang loan, hindi ihihinto ang loan deduction, pero isasauli nyo yung 3 months na kanilang ibinayad. Ganun yun? Yes, partner. Sasauli namin ang kanilang nahulog na 3 buwan at ngayon ma-extend naman ang kanilang pautang ng 3 buwan. So, alam po rin nyo kasi, madali pong sabihin na dito tayo magbigay. No? Pag in-operationalize mo yan, mahirap ang operationalization. Ito ang pinakamadaling paraan. At napakabilis ng ginhawa na mararamdaman pag ikaw makakuha ka ng windfall. May nakatanggap na? Nagsimula na po makatanggap. 1 linggo na po. Nakakatanggap ang ating mga kasamahan. Alam mo, partner, gusto ko maging malinaw sa lahat ng mga nagtatanong. Kasi itong loan na mga cover dito. Lahat po ng loan na ninyo sa GSIS ay covered dito. Ang key condition ay simple. Kailangan valid ang hulog ninyo mula Desyembre 2025 hanggang Pebrero 2026
at wala silang arrears. Yung mga walang arir. Ibig sabihin, basta't ikaw tawag dito, maayos na nagmabayad, wala kang magiging problema. Pero yung mga balasubas... Wala magiging problema. Pero alam po ninyo, napansin namin, may mga nagtatanong, hindi naman yan ang nangyari. Bakit kulang ang naibibigay sa akin? Unang katanungan. Pag yan po nakita po ninyo, tanungin ninyo, yung authorized agency officer po ninyo. Ayan yung, sino itong mga to? Ito yung nagsisigurado na meron pang natitirang sweldo. Kadalasan, ito ay nasa mga Human Resources Department na kanya-kanyang sariling ahensya. Sinisigurado nila may natitirang 5,000 pa sa account o sa kanilang sweldo. Kasi nasa batas yan, partner. Hindi ka pwede umutang na walang natitirang 5,000. Nagkakaroon ng pagkakataon, hindi naman na i-remit sa GSIS agad. So, nade-deduct ang miyembro, hindi nare-remit sa GSIS. Kaya doon nagkakaroon ng choke point. So, inaayos din namin yan para hindi mahirapan ang ating mga kasama. Kaya doon mo makikita, kailangan all of government dapat well-oiled machine. Dapat pag dinidak mo, mag-remit ka kagad. Ang nahihirapan kasi niyan, ang ating mga miyembro. Okay. Paano daw mag-apply? Aba, ang application po, napakasimple. Lahat po ng ating mga miyembro, may GSIS touch na. Ito po itong mobile application ng GSIS. Doon po kayo mag-a-apply. Hindi nyo na po kailangan gumastos ng pamasahe, magmaneho, pumunta sa opisina ng GSIS sapagkat lahat po ng miyembro at pensionado dito na po nag-a-apply. Okay. At kami po, pag natanggap namin yan, ini-evaluate ng applications. Kapag naisumite na, tandaan po ninyo, wala touch movement na kumbaga sa chest, pag ikaw nag-submit, nagbago isip ko, hindi na pwede. Kasi ang proseso masisira. So, matik to. Matik. Pero pwedeng ma-disapprove. Aba, yung ating mga kasamahan naman na hindi po na-disapprove, hindi nagkuha-qualify. Yun pong hindi nagkuha-qualify, sapagkat baka naman wala po kayo pagkakautang sa GSIS. Kung wala po kayong utang, wala po kami ibabalik na refund sa inyo. Ganun. Pero may... yung mga iba, alam po nyo, may mga kasama po tayo, mga allergic na umutang, pas naghahanap po sila ng refund, ano po ibabalik namin sa inyo. Total, hindi na nga kayo nangungutang. Masama din palang hindi nangungutang, ano? Sino ba ang qualified? Ang pinakauna, dapat may existing loan. Pangalawa, may actual na remittances sa covered period. Okay. O wala kayong arrears, hindi kayo huminto sa pagbabayad. Okay. Teka muna. Lalo na walang loan na hindi nabayaran ng higit sa 6 na buwan. Ang dami nang gustong magreklamo. Hindi naman nagbabayad naman yung iba. May titik yan. Ang lalakas magreklamo. Wala naman kayong hinuhulog. Anak ng kamatis. Teka muna. Paano daw kung halimbawa multiple yung loan? May housing, mayroon pang salary, may calamity. Paano yun? Lahat po ng loan qualified po. Okay. Kaya nga sinasabi po natin siguraduhin nyo nagbabayad kayo sa mga pagkakautang ninyo. Ang lakas nung magreklamo, hindi naman kayo nagbabayad. Pag ibinabalik ngayon ang return sa inyo, gusto nyo lahat all. Ayan ha. Yan. Ayan, okay. Magkano more or less ang average na matatanggap nung yung pumasa, yung lumusot? More or less. Ano po ninyo, nakita po namin sa datos namin, meron pong 17,000 piso, maabot po yung iba. 17,000 din. Mga 37,000 piso. Yung mas matataas na pagkakautang naman, maabot ang mataas na average yan.
umaabot to ng mahigit ng 100, pero kakaunti na lamang po yun. Nandun po between 17 to 37,000 ang ating pong nakikita. Yan. Pero yung i-refund sa kanila, sabi nyo nga, mai-extend ngayon yung payment period nila ng 3 months. May Diba? extend po ng 3 months. Okay. So walang mawawala sa GSIS actually. Wala po mawawala. Sinauli nyo lang, pinahiram nyo lang, pero wala nang tubo. Ayun. Wala na po. Kaya yun po ay ating naisip para po maibigay sa ating mga membro at makaramdaman sila ng totoong ginhawa. Oo. Ba, dami ha. 6.2 billion pesos din ang pwede hunin yung maipamahaging refund. Laki ha? Malaki na po yan sapagkat naglaan po kami dyan ng 19 billion. Budget po ng programa yan. Okay. Alam po ninyo, mahigit na 600,000 ng applications na ni-receive at doon sa 600,000, 500,000 ang qualified applications. So meron tayo mga 100,000 na meron silang nagkaroon sila siguro ng hindi pagre-remit o yung ahensya hindi nakapag-remit kaya may mga katanungan. May 7,000 na po ang estimated total fund, refund or total refund amount na nakikita po natin. Okay. At hindi lang po ito, abangan po ninyo sapagkat hindi lang po ito itong refund. Susunod po rito, abangan po nila. Meron pa iba? Meron pa po kaming iba sapagkat maglalabas na rin ho ang GSIS ng ginhawa loan for electric vehicles para dun sa mga gustong pumunta from point A to point B. Nung una, solar panel po. Nagpahiraman GSIS. Ngayon naman po, electric solar vehicle. Oh. Pero yan po ay sa susunod na nating ibibigay ko naman po ang detalye niya. PGM, paano naman kami? Hindi naman kami membro ng GSIS. Malungkot naman yata nito. Bumutulong naman po lahat ng ahensya ng gobyerno. Kanya po silang ginagawang paraan para makatulong po. Oo. Nakakaingit tuloy mag-membro. Sana mag-membro na ng GSIS. Walang ganyan sa SSS. Teka muna. Anto, may tanong dito. Matagal daw ho ba talaga ang release ng emergency loan para sa solar power? Hindi po. May 3 araw lamang po. Maximum po yan. Nare-release po yung loan na yan. Kaya tatandaan po ninyo ang documentation to requirement. Kung kayo ay nakabili na, magbigay kayo ng official receipt. Kung kayo ay humihingi pa lang ng quotation, magbigay kayo naman ng formal na quotation. Huwag niyo naman po isulat sa napkin at isubmit po sa amin. Okay. Hindi naman po tatakbo yung ganyang klaseng patakaran. Doon daw ba sa refund kasama mga pensioner? Hindi, kung may loan sila. Utang na mga pensioner. Okay. Teka muna, sige. Saan ho sila pwedeng tumawag, PGM? Abay, ang mga kasamahan po natin, pwede pong magtanong sa ating balikginhawa@gsis.gov.ph kung merong katanungan. Mas mabilis po dyan sa email. Okay. Sapagkat meron hong nakalaan na taon na nakatutok para lamang po dito sa problemang ito. Yung inyong GTouch po, meron pong paraan yan para kayo makapagbigay ng tanong. Pwede rin po yan. Pero mas mabilis dito sa email, balikginhawa@gsis.gov.ph. Isang maginhawang umaga, PGM Week. Maraming salamat for joining us. Magandang umaga po. Thank you. Maraming salamat po, Kuya Angel. Salamat po. Si PGM Week Biloso. Ay, ba't ayaw? Ulit. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, dun, sa mga qualified na mag-apply, apply na ho kayo. Ano, ha? Happy birthday muna sa aking sister dyan po sa Canada, si Joanne Landry. Ayan, bunso namin yan, si Joanne. Ang asawa niya Canadian. Ayan, si John Landry. Ayan, At saka yung kanyang anak na artistahin, si
Ang nga ba pangalan nito? Basta anak ni Joanne. Ikli yung memorya natin. Happy birthday, Jo. Ay, good morning nga pala kay Professor Andy Pereria. Happy viewing, ha? At kay Justice Raul Villanueva, kay Mama Sally, good morning. At kay Justice Energito at Justice Max De Leon. Ayan, ha? Happy birthday, happy birthday, happy viewing. Maganda umaga, Pilipinas! Oras mo na sa buong kapuluan, 21 makalipas ang alas 5 ng umaga. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer. Match up ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better Ang News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. 28 na makalipas ang alas 5. Sa mga may lakad ngayon, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation of family alcohol. Pwede nating baunin yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcoholone. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. At welcome po sa Metro Manila sa mga lalahok sa 27th National Assembly ng Philippine League of Private and Government Midwives. Ano ha? Dadalo sila dito ho sa pagpupulong nila, taunang pagpupulong simula ngayong araw nito hanggang April 17 dito po sa The Forum sa PICC. Welcome to the Imperial Metro Manila. Maganda umaga, Pilipinas! 69% ng mga Pilipino pabor sa impeachment trial ni VP Inday Sara ayon sa Octa Research. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning! Good morning, Kuya Angel. Lumabas sa pinakabagong nationwide survey ng Octa Research na mayorya sa 69% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa pagsagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa tugon ng masa survey, isinagawa ang pag-aaral mula March 19 hanggang 25, 2026 sa magitan ng face-to-face interviews sa 1,200 na respondent na edad 18 pataas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa Octa Research, ang survey ay non-commission at inilabas bilang public service upang masukat ang puso ng mamayan kaugnay sa isyu ng impeachment ng pangalawang Pangulo. May margin of error itong positive negative 3%,
sa national level sa 95% of confidence level, habang positive negative 6% naman para sa mga subnational area gaya ng Metro Manila, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Sinabi ng Oktan na regular at independenteng isinasagawa ang tugon ng masa survey at hindi ito kinomisyon ng anumang grupo o individual. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Bahagyang nakabawi naman ang halaga ng piso kontra dolyar kahapon. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara sa 59.87 ang palitan ng US dollar at ng piso. Mas malakas ito na kesa sa 60.13. 60 pesos and 13 centavos per dollar na naitala noong Lunes, Abril at 13. Sa anipuwersang nanawagan naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at Egypt Minister of Religious Endowments para sa agarang pagpapatigil na ng giyera sa Middle East. Sa press conference ay sinagawa ng diplomatic visit sa bansa ni Egypt Minister Dr. Osama Al-Shahari. Binigyan din ito na ang nagpapatuloy na sigalot ay isang pandaigdigang sakuna na nakakaapekto hindi lamang sa ekonomiya kundi maging sa sangkatauhan. Dagdag pa ng opisyal, damang-damang epekto ng giyera maging sa ekonomiya ng Ehipto at buong Middle East at maging sa mga mamamayang Pilipino. Binigyan din pa ng ministro na ang giyera walang tunay na nagtatagumpay kundi ang lahat ay talunan. Bilang pagsuporta, tiniyak naman ni CBCP President Archbishop Gilbert Garcera na kaisa ng Simbahang Katolika ng Pilipinas ang panawagan ng Ehipto at ng Vatican para sa pandaigdigang kapayapaan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga pabalik na ng Pilipinas, huwag natin kalimutan, huwag nang magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dito po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan ho sa Quezon. Kaya ngayon, nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. I-check po ninyo sa 0919-095-5935. 0919-095935 para ho sa inyong mga orders yan. May mahigit 10 variants na available ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check naman ho ninyo sa tangerinechocolate.ph. Pwede nyo kayo mag-place ng order doon. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat bilhin ho natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Sana nga po ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Extended ang filing ng income tax return. Hindi ho deadline ngayong araw, kundi May 15. Pinalawig nga po ng Pangulo para daw po makapagbayad ho tayo ng maayos ng ating mga buwis para may pampondo ang gobyerno sa mga ayuda. Na-turnover na ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman ang mga isinukong luxury cars ng dating Public Works Assistant Engineer na si Bryce Hernandez. Kabilang dito ang 12 million peso na GMC Yukon Denali at Lamborghini na nagkakahalaga ng 30 million pesos hanggang 40 million pesos na parehong pinandar patungo sa tanggapan ng Ombudsman. Gumagana. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Husaka, Ombudsman na magpapasya hinggil sa susunod na prosesong gagawin sa naturang luxury cars na maaari niyang mapabilang sa restitution. Clarify that also that this is also in connection with the turnover of all documents, records, and evidence which the ICI has gathered during the course of its investigation pursuant to EO 94. Alam naman ninyo that last March 13, 2026, a month ago, nag-turn over ng mga documents ang ICI to the Office of the Ombudsman at the same time to the Department of Justice. It's up to them already. This will probably aid them in their investigation or probably yung kanilang initiatives for restitution. Maganda umaga din ho sa mga taga-PICAB. Yung Philippine Contractors Accreditation Board. Hindi po Philippine Contractors Abusers Board.
aksyonan nyo na ho yung mga petisyon ng lifting ng lisensya. Ano ba bang hinihintay nyo? Nakapag-comply na ho pala yung mga kontraktor doon sa inyong mga hinihinging mga documentation. Ngayon, kung talagang kulang ho yung documentation, di kunin ho ninyo sa file. Simpleng-simple lamang ho naman yun. Nasa file naman ho ninyo yan. Kayo naman na nag-approve para ho sa kanilang lisensya, sa kanilang upgrading. Di ba? Bakit kinakailangan pahirapan pa ho ninyo? Di ba? Maliban lamang kung may hinihintay. Yan. Anong hinihintay nyo? Lalo mag-rally pa yung mga yung mga manggagawa na hindi pa rin napapasweldo, hindi pa rin nakakabalik trabaho dahil nga sinuspinde yung lisensya nito pong ilang mga kontraktor. Sabi na nga po ng DPWH, Secretary Vince Dizon mismo na biktima sila ng maling coordinate na ibinigay din naman ng DPWH, mga dating opisyal ng DPWH. O kaya ayun, puntahan, walang makitang project. Nung walang makitang project, anong ginawa? Sinuspinde yung kanilang mga lisensya kahit na meron naman palang na kompletong proyekto. So ngayon, tapos na yung investigasyon ng ICI. Bakit ayaw pa rin ninyong ibalik yung kanilang mga lisensya? Bakit ayaw pa rin ninyong i-lift yung kanilang suspension? Bakit? Magkano? Ayan, Hindi, magkano na ang nalulugi o nawawala sa ating pong ekonomiya? Kasi siyempre, walang lisensya. Paano sila makakapag-bid? O paano sila makakapag-contribute doon po sa nation building? Pikab! Huwag naman kayong tutulog-tulog. Magandang umaga, Pilipinas! 37 makalipas ang alas 5. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH. 43 na makalipas ang alas 5 ng umaga, diretsong utos na Education Secretary Sani Angara, pabilisin ang pagtatayo ng mga disaster resilient classroom sa buong bansa. Naglaan ng DepEd ng 3.5 billion pesos ngayong taon para sa tinatawag na Learning Continuity Spaces o LCS. Ayon kay Secretary Angara, layon nito na tugunan ang kakulangan ng mga silid-aralan, lalong-lalo na sa mga lugar na madalas na tamaan ng mga sakuna. Upang iwas delay, ibababa ang pondo diretso sa mga schools division offices para mabilis na mabili ang mga materyales sa mga lokal na mga supplier. Sa disenyong ito, kayang itayo ang isang classroom sa loob lamang ng 1 hanggang 2 linggo nang hindi sinasakripisyo ang tibay at kaligtasan ng mga bata. Ayun, oo nga. Kasi pati ho ang mga eskwelahan, alam ho ninyo, hirap doon sa wala din masyadong mga nagbibid na mga ng mga kontraktor para sa pagtatayo ng mga eskwelahan, kaya mas maganda yung indiretso na lamang sa mga sa mga local division o schools division office para sila na yung magpatayo ng eskwelahan. Maganda umaga, Pilipinas! Nabotas Mayor John Ray Tiangco magbibigay linaw kaugnay ng patuloy na pag-usok ng dating Nabotas Sanitary Land Bill. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May taga Quingingela nakatakdaga magbigay ng linaw ngayong araw, sinabotas sa Mayor John Ray Tiangco
Ito'y kaugnay pa rin sa kasalukuyang operasyon ng dating nabutas sanitary landfill. Makarang patuloy pa rin umuusok mula ng baso nung ito nung araw ng Biyernes ng gabi. Kung saan ay mas lumawak pa ang naabot ng usok na may matapang na amoy. Walang tigilan niya tulungan ng Kamanaba, Bulacan Disaster at ilang tauhan naman ng LGU sa NCR, MMDA, Air Force at Coast Guard para tuluyang maapula ng usok. Pero patuloy pa rin ang paglabas ng usok sa mga oras na ito. Una nang sinabi ni Mayor John Richango na matapos ang personal itong pagtungo sa lugar kahapon na nasa ilalim mo ng sanitary landfill ang nasusunog na pinagmumula naman ng usok, kaya ang pagtabon na lamang ng lupa o buhangin ang natatanging nakitang solusyon para hindi ito magkaroon ng oxygen sa ilalim ng malabunduking basura. RS23 at Lendo kinagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Kaya dapat siguro doon sa mga anong tawag dito, sa lalim nun, hindi naman kasi kayang mga puksain basta-basta eh. Umabot na hanggang Valenzuela yung usok na nalalangap, kaya ang rekomendasyon ho, lalong-lalo na sa mga vulnerable sector, yung mga may hika, may mga lung problem, mag-face mask kayo nang sa gayon hindi nyo malanghap yung pong usok na nanggagaling dyan po sa Nabota Sanitary Landfill. Maganda umaga, Pilipinas! Nananakit na ba inyong kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto ho yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa malumikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may 8CG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin lamang pong Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Samantala, wala pa rin pasya ang Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa suspensyon ng excise tax sa diesel at gasolina. Ay kay Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, minomonitor pa ng Development Budget Coordinating Committee ang sitwasyon para malaman kung tatanggalin ba o hindi ang buwis. Sinabi ni Adriano, aabot sa 43.6 billion pesos ang mawawalang kita sa gobyerno kung aalisin ang excise tax sa diesel at gasolina. Samantala, sakali naman anyang magtagalang suspensyon sa tax ng LPG at kerosene, nasa 4.1 billion din ang mawawala sa kinikita ng pamahalaan. Pagdidiin pa ni Adriano sa ngayon, nais nilang unahin ang targeted subsidy para sa mga lubhang apektado ng krisis. Sabi namin, ang direction po ngayon is targeted subsidies. So gusto po namin unahin munang tulungan yung mga nangangailangan po talaga. At tulad nga po ng sinabi ko kanina, for example nga po yung diesel, based sa FIES data, 85% of the consumption of diesel is coming from the 3 richest decile. So yun po, targeted subsidies po ang ating ginagawa. Dinipensahan naman ng mga economic manager ng pamahalaan ang desisyon na huwag isama ang diesel at gasolina sa suspensyon ng excise tax sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Finance Undersecretary Carlo Adriano, maliit lamang na bahagi ng excise tax sa kabuuan ng presyo ng diesel na nasa humigit kumulang 6 na piso sa kada litro kumpara sa presyong umaabot ng 100 piso kada litro. Sa halip na suspensyon, ipatutupad ng Development Budget Coordinating Committee ang targeted subsidy nga na 10 pesos sa kada litro para sa mga public utility vehicle drivers sa loob ng 3 buwan. Department of Energy nakipagsanib puwersa naman sa AEP para masiguro ang energy security. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle? Kuyang Angel, Summit Puwersa ang Department of Energy at sandatahang lakas ng Pilipinas para masiguro na matatag ang energy security ng Pilipinas. Bahagi nito ang pagpapalakas ng partnership ng DOE at AFP Joint Sustainment Command sa isinagawang Interagency Coordinating Meeting o Coordination Meeting
sa Camp General Emilio Aguinaldo. Ayon sa Energy Department, layo nitong pag-ugnayin ng kanilang mga inisyatiba para sa fuel sustainment, energy resilience at infra support critical sa military operation, partikular sa panahon ng krisis at national emergencies. Sa pamamagitan ito ng pagpapalawak ng reliable fuel supply system, pagpapalakas ng logistic at infra resilience at pagsusulong sa integrasyon ng renewable energy solution sa mga pangunahing sektor. Idiniin din ng DOE ang kanilang papel sa pagsuporta sa pambansang depensa at sa humanitarian assistance and disaster response sa pamamagitan ng pagtiyak ng tuloy-tuloy at maaasahang energy access. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Giselle, ilang araw na ang pasok ng mga taga-DOE? Ay, naputol ng linya ni Giselle. 2 days a week pa rin ang pasok ng DOE. Ay, sana all. Ayan, wag daw muna na kasi marami naman daw, sa excise tax daw kasi mas konti lang ang maaapektuhan. Alam mo ninyo, at least doon pantay-pantay, mayaman, mahirap, di ba? Makikinabang. Sabi ko, doon nga ho sa mga hokus-pokus sa BIR, ilan lang ho nakikinabang di ba? Ay, susme. Bakit nga ba tahimik pa rin ang Senado tungkol ho dito sa ayaw nilang balikan yung investigasyon sa LOA. Meron tayong meron akong nakuhang recording. Kaya lang hindi audible on air. Linisin muna natin, alisin natin yung mga hindi kinakailangang mga tunog para mas malino nating mapakinggan. Pero inuulit ko ho, doon ho sa mga Chinese businessmen, wala na po, kansilado na po yung mga LOA na yan para sa mga fake transactions. Huwag ho kayong magpapauto kung lalapitan ho kayo ng inyong mga accountant at magsabi na, uy, sabi ng BIR, pwede na doon tayo mag-settle. Kotong yan. Ganda Umaga, Pilipinas! 8 minuto na lamang, ACS na umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ating mga eksperto. Si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Anim na minuto na lamang bago po mag-ACS sa umaga, nanganganib na maubos ang pondong pang-ayuda ng gobyerno kung tatagal pa ang gera sa gitnang silangan. Mas matinding problema natin, hindi natin alam kung kailan ito matatapos. At kung matapos man, ang pinakamalaking kasunod na tanong, gaano katagal ang rehabilitasyon? Kasi sinira ho yung mga planta .
Nagbombahan sila ng mga planta nila. Dekada ang inabot nun para maitayo. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman ng Senate Committee on Finance, nasa 70 billion hanggang 80 billion ang gastos ng pamahalaan sa loob lamang ng isang buwan. Sinabi naman ni Budget and Management Secretary o Acting Secretary Rolando Toledo, 238 billion pesos ang hawak ngayon ng bansa para sa 2026 para matugunan ang oil crisis. Tawag din ito sa kanyang pagtaya, posibleng maubos ang naturang pondo sa loob ng 3.5 buwan. Sakali niyan tumagal pa ang bakbakan sa gitang silangan, kailangan ng maghanap ng gobyerno na mapagkukunan ng pondo para mabigyan ng ayuda ang mga sektor na pinaka-apektado ng krisis. How long can we last? Kung tumagal pa kasi itong conflict na ito, naka 45 days na tayo, kung tumagal pa ito ng another 45 days, that's 3 months, mauubos rin itong 238 natin eh. So in other words, the budget's capacity to give out subsidies and ayuda is only 3.5 months. Anything beyond that, gagalaw na tayo ng ibang items. Oo. Ito ang budget natin for 2026, di ba? Ay proposed budget nasa mga 6 trillion. Oo, 6 trillion. Lahat ng mga gastusin. 6 trillion. Tapos ang projected collection 4 trillion. Lahat na ng mga taxes, di ba? Hindi pa kasama yung mga yung mga yung mga hocus-pocus, basta ang projected income ay nasa 4 trillion. Lahat-lahat na 'yon, pati yung mga non-tax revenue. Ang tanong ngayon, saan mo kukunin yung nalalabing 2 trillion? Di mangungutang ka na naman. Baon ka lalo sa utang. Mangungutang, sino magbabayad? Yung susunod na henerasyon. Ayan, Kaya congratulations. Good luck. Yung ibang bansa, sabi ko nga, hindi nila masyadong iniinda, hindi ganun katindi ang impact ng kanilang pagtaas ng crudo kasi meron naman silang alternative source of energy. Tayo ang inaasahan natin, solar, ayan, pero kukunti lang din sa Mindanao, marami pa rin gumagamit ng geothermal at saka ng hydro. Ayun, pero sa ibang bansa, mas mura ang kanilang kuryente kasi gumagamit sila ng nuclear technology. Ayan, Tayo, yung nuclear program para sa energy, bagamat may naisabatas na mga hakbang para dito, ang nagiging problema hanggang ngayon, wala pang na-appoint. Wala pang na-appoint doon sa tanggapan, doon sa opisina na siya sanang gagawa ng pagpuproseso para sa nuclear program. Ayan, bilis, no? Oo, bilis. Anong long-term solution? Nga. Ganda umaga, Pilipinas! Basta magbayad ka ng tax nyo. Puro katang-isik lamang umano ang aligasyon ng nagpakilalang dating aide at bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Ito naman ang depensa ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay na may binunyag ni Madriaga sa House Committee on Justice kung saan napaiyak pa siya habang siya ay nagkikwento. Para kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., Legal Counsel ni BP Inday Sara, lalo lamang pinatitimay ng mga pahayag ni Madriaga ang depensa ng Vice Presidente. Igit dito na hindi ka panipaniwala ang manoy lihim na term sharing agreement, planong pagpapatalsik at assassination plot laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Handa rin na niya silang pambulaanan ang bawat paratang gamit ang ebidensya dahil walang sapat na batayan ang mga ito. Maganda umaga, Pilipinas! Paano po, 1 minuto na lamang, susunod na po ang ACES Balita Tandos por Dos, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Mark Twain. Ang sabi ho ni Mark Twain, "The truth has no defense against a fool determined to believe a lie." Oras sa buong kapuluan, ACES na umaga. Maganda umaga, Pilipinas!